Jazakallah khair, Brother Omar. Alhamdulillah. So, sana naman ay malinaw sa atin yung tinalakay ng ating mga kapatid. Ngayon, bago natin bibigyan ng pagkakataon, itong mga gwapo nating mga kapatid dito sa harap, huwag lang kayong kumontra. So, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga bisita na magtanong. No? Yes, bro. Baka ikaw meron. Ang ano ko yung katanungan ito. Di ba po si Jesus Christ na anak, ang sinasabi po na anak ng Diyos. Di ba po siya na ang pinaka baling siya na ang ano natin, siya na ang kinig sa mga Kristiyano po eh. Kahit po sa born again. Siya na ang kinikilalang Panginoon. Pero, kasi siya, ang Diyos, si Yesu Cristo, kasi siya nga po ang anak ng Diyos, kumbaga, siya ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, iisa na sila na pagkakakilala po sa Kristiyano. So, ibig sabihin, ang Diyos Ama at si Jesus ay isa. Opo, yan po ang pagkakaano po sa ganun din po sa born again. Bismillah. So, ang tanong ng ating kapatid, dahil si Jesus ay kinikilalang Panginoon at anak ng Diyos, ang gusto niyang palabasin sa paniniwala ko na si Jesus ay Diyos na rin dahil siya at ang Ama ay isa. Dahil actually, mababasa ito sa Biblia kung saan sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, kung ating pag-aralan, suriin ng mabuti, itong statement ni Jesus Christ, peace be upon Him, na ako at ang Ama ay isa, hindi ito nangangahulugan ng kaisahan nila sa katawan. Kundi ang ibig niyang ipakahulugan dito, iisa ang kanilang layunin, iisa ang kanilang purpose, iisa ang kanilang mensahe, iisa ang kanilang nais ipapatupad. Ang sumamba sa tunay na Diyos at sambahin ang tunay na Diyos ayon sa gusto ng tunay na Diyos at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa mismo ni Hesukristo, peace be upon Him. So hindi sila iisa sa katawan, mga kapatid, kundi iisa ang kanilang purpose, ang sambahin ang tunay na Panginoong Diyos. At huwag nating sabihin na si Jesus ay anak ng Diyos dahil pinaliwanag natin kanina, ang Panginoong Diyos kailanman hindi siya nagkaanak. Ang katunayan, kung gusto ng Allah o ng Diyos lumikha ng 1,000 Hesus, napakadali sa Kanya, sasabihin lamang niya, kun fayakun, meaning mangyari at mangyayari, be and it is. Kaya ang dapat lamang nating sambahin ay ang tunay na Diyos na siyang sinasamba ni Hesukristo noong Kanyang kapanahunan. So, ang sinabi niyang siya at ang Diyos ay iisa ang kanilang purpose o layunin lamang. Ngunit hindi iisa ang kanilang katawan. Ito ang gusto niyang ipahiwatig. Dahil maraming mga verses na si Jesus, hindi niya inaamin na siya ay Diyos. At siya ay tinatawag na anak ng Diyos lamang sa metaphorical o allegorical na pakahulugan. Hindi physical na anak ng Diyos. Dahil kailanman ang Diyos hindi nagkaanak. At hindi talaga si Jesus Diyos. Dahil maging si Jesus, ang sabi niya sa Biblia, walang sino man na makakakita sa Diyos na mabubuhay. So kung Diyos si Jesus, marami ang nakakita sa Kanya, bakit hindi sila namatay? Pero sa Islam, mga kapatid, turo, mahalin, sundin, igalang si Hesukristo. Hindi ka maliligtas sa araw ng paghuhukom kung hindi mo mamahalin, hindi mo susundin, hindi mo tularan, hindi mo pamarisan si Hesukristo upang makamtan ang tunay na kaligtasan o ang paraiso. Kung sino ang Diyos na sinasamba ni Jesus, yun ang sambahin natin. Kung ano ang pamamaraan ng pagsamba ni Jesus, yun ang tularan at gawin natin. Maging ang pagbati ni Jesus. Ang sinasabi niya noong ako'y Kristiyano, laging itinuturo dahil sinabi ni Jesus, sinasabi sa Biblia na si Hesukristo tuwing papasok sa sinagoga, ang kanyang kasamahan at mga disipulo, ang lagi niyang sinasabi, peace be unto you. Ibig sabihin, salamu alaikum. At tuwing makinig ako ng sermon ng pari noong araw, laging sinasabi ng pari, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, na ang kahulugan, salamu alaikum,
So, ang mga Muslim, ang tunay na sumusunod, nagmamahal kay Hesukristo. Kaya makaaasa ang isang Muslim na makakamtan niya ang paraiso dahil ang kanyang sinasamba ay ang Diyos na sinasamba ni Jesus at ang pamamaraan ng pagsamba ang ginawa ni Jesus. Dahil sinabi pa ni Jesus, ako ang daan, ako ang ilaw, ako ang katotohanan. Hindi ka mapaparoon sa Ama, sa Diyos, maliban sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, siya ang ating sundan, tularan, pamarisan, at makaaasa tayo ng paraiso at tunay na kaligtasan sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Kung pinaniniwalaan natin na si Jesus ay anak ng Diyos, tanong natin, sinong nauna, si Maria o si Jesus? Si Jesus ang nauna. Ang baliktad ng mundo. Di ba? Si Maria, di ba? Si Maria ang nauna kay Jesus. Ngayon, ang tanong, sino ang Diyos ni Maria nung wala pa si Jesus? Ha? Doon, di ba? Bakit ang sinasamba natin si Jesus? Di ba? Dapat ang sambahin natin yung sinasamba ni Maria na nanay ni Jesus. Maliwanag ba? Dahil kung hindi maliwanag sa inyo, hindi kami nagpapaliwanag sa inyo. Nagpapalabuan. Ha? Pero masisigurado namin na maliwanag ito sa inyo. Okay? So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung maliwanag ito sa atin, huwag nating dayain ang ating sarili. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan natin sa kabilang buhay. May tanong. Yes. Tatanong ko lang po, kasi meron mga Muslim din na makakilala sa Pilipinas. Bakit po mga Muslim marami asawa? Masya Allah. Ikaw ba'y Muslim na? Ay, hindi pa. Lalaki ka, di ba? Lalaki ka. Ha? Okay. So, ayaw mo ba ng dalawang asawa? Naano lang po ako yung kasi sa Kristiyano, isa lang. Diba sa Muslim po? Okay. Dahil dyan, tawagin natin ng expert sa pag-asawa. Brother, no? Halika dito. Sino? Sige, dito na lang daw. Ayaw niya sa mag-asawa. Hindi expert. Actually, mga kapatid, laging number 1 na katanungan ito. Pangalawa, bakit ang mga Muslim nag-aasawa ng marami? Itong pag-aasawa ng mga Muslim na lalaki ng higit sa isa, ito ay pahintulot lamang sa tagapaglikha. Hindi ito utos, kundi pahintulot. Iba ang utos kaysa sa pahintulot. Dahil kapag sinabing utos, para bagang hindi ka tunay na Muslim kung isa lang asawa mo. Kundi ito ay pahintulot lamang. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, pakinggan nating mabuti, pwede kayong mag-asawa, sa kalalakihan lang niya ito ina-address. Sabi niya, pwede kayong mag-asawa ng dalawa, kaya sinimulan sa dalawa dahil may isa ka na. So, pwede kayong mag-asawa ng 2, 3, hanggang 4. Ngunit kung kayo ay nangangamba o natatakot na hindi ninyo sila mabigyan ng hustisya o katarungan, mag-asawa kayo ng isa lamang. Ito ang sabi niya. So, kung bakit pinahintulutan ng tagapaglikha natin na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa ang kalalakihan, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang nakaalam ng lahat ng ating kahihinatnan, kasalukuyan. Kahit saang bansa tayo pumunta ngayon, mga kapatid, higit na marami ang populasyon ng kababaihan kaysa kalalakihan. Sa atin lamang sa Pilipinas, ayon sa latest census, 9 ang babae, 1 ang lalaki. So dahil hindi pinahihintulutan ng ating civil code ang pag-aasawa ng higit sa isa, katotohanan marami sa kababaihan ang gumagawa ng immoralidad. Marami sa kababaihan ang single mother. Maraming babae ang nangangailangan ng balikat na masasandalan dahil ito ay hindi pinahihintulutan ng ating batas, kaya rampant ang immorality sa buong Pilipinas at kahit saang bansa. At huwag nating isipin na kung mag-aasawa ng higit sa isa ang kalalakihan na Muslim ay nagkakasala ng adultery o pangangalunya. Dahil ito ang sinasabi ng ating mga kababayan, mga Muslim, mga adulteros yan. Ano ba ang ibig sabihin ng adultery? Sa legal parlance, nag-aral ako ng pagka-abogasiya, hindi natapos. Ang sabi sa legal parlance, sa legal parlance, ang ibig sabihin ng adultery o pangangalunya,
yung makipagtali ka sa hindi mo legal na asawa, to have a sexual relation outside of marriage. Ito ang ibig sabihin. Pero sa Islam, kung ang Muslim na lalaki mag-asawa ng higit sa isa, kung may una na siyang asawa at gusto niya mag-asawa ng pangalawa, mga kapatid, mga kababayan, hindi po pwede yung tatabihan na lamang niya yung pangalawa na hindi niya pinakakasalan. Kailangan pakasalan mo muna. At ang kasal na gagawin, legal ito sa mata ng Diyos at legal sa batas ng Islam. Kaya walang adultery, walang pangangalunya. At kung dalawa ang asawa ng Muslim, dahil pareho niyang pinakasalan, silang dalawa ay legal and legitimate wives na asawa niya. Kung may anak siya sa una at pangalawang asawa, lahat ng anak niya legitimate and legal children. Kung mamatay siya at may naiwan ng kayamanan, ang lahat ng anak niya sa una o pangalawa o pangatlong asawa, they have the equal rights as far as inheritance is concerned. Tungkol sa mana, pantay-pantay, alam kung paano parti-partihin. Pero sa hindi Muslim, ang lalaki by nature, kaya nga sabi ni Brother Yusuf, lalaki ka ba? Dahil nature ng lalaki, na polygamous, hindi makontento sa isang babae. Sa atin, bawal ang pag-aasawa ng higit sa isa, pero ang totoo, marami ang kilala kong Kristiyanong lalaki na mas marami ang babae niya kaysa sa mga Muslim. Kaya kung may pangalawang babae, may nagugustuhan siyang babae, nakakaawa yung babae dahil tatawagin siyang kirida, kabit, mistress. At kung may anak siya doon sa kirida niya, nakakaawa ang bata, tatawagin ang bata na bastardo, illegitimate, illegal child, putok sa buho. Ito ang tinatawag, ina-address. Kung mamatay siya at may naiwang ari-arian, walang mamanahin yung anak niyang bastardo. Kung mayroon man, katakot-takot munang dimandahan. Pero sa Islam, mga kapatid, alam na kung paano parti-partihin. At ang pagpahihintulot ng Allah na pwedeng mag-asawa na higit sa isa, ito ay solusyon sa social problem na kinaharap ng sangkatauhan sa buong sanlibutan. Pero kapatid, kung mag-aasawa ang Muslim, dapat suriin niya muna ng mabuti. Kung kaya niya, dahil ang sabi ng Allah, pwede kang mag-asawa ng 2, 3 hanggang 4. Ngunit kung ikaw ay natatakot na hindi mo sila mabigyan ng katarungan, mag-asawa ka ng isa lamang. At ang pag-aasawa sa Islam, ito ay kalahati ng pananampalataya. Ito ay paglingkod mo sa Panginoon, may reward ka kung ikaw ay mag-aasawa. At sa Islam, kung mag-aasawa ang isang lalaki ng pangalawa, tinuturuan na dapat ang mapangasawa niya yung talagang nangangailangan ng suporta, kalinga. Hindi yung pakakasalan mo o gusto mo siyang mapangasawa dahil sa bata, dahil sa sexy, o dahil sa mayaman. Ito ay mga secondaries, pero ang unang-una, dapat siya ay tunay na mananampalataya at susuportahan mo siya dahil ito ay kabahagi ng iyong pagsamba sa tagapaglikha. So, maliwanag ko sa'yo. Pinahintulutan ka lang asawa ng 2, 3, 4 kapag ka ikaw ay nag-Muslim. No? Dahil sa kasalukuyan, ang Kristiyano ay hindi pa rin maaaring mag-asawa. Sa inyo ang merong katanungan? O kung wala mang katanungan, sino sa inyo ang gustong sumamba sa tunay na nag-isang Diyos? Okay. Alalahanin niyo mga kapatid, ang pag-anyaya namin sa inyo ay para sa inyong kapakanan. Dahil ang Allah ay Allah. Siya ang Diyos at tagapaglikha natin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagsusustento sa atin. Siya rin ang may karapatang bumawi ng ating buhay. Tandaan natin, ang nagmamay-ari ng paraiso ay hindi si Jesus, hindi si Muhammad, hindi si Moises, o kahit sino. Wala sa kanila kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung hindi natin sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo makakapasok sa paraiso na. Okay? So kung gusto nating pumasok, napakasimple lamang ang susi ng pagpasok sa paraiso. Manumpa tayo na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang sa Allah. At manumpa tayo, sasaksi tayo na si Muhammad, alipin huling sugo ng Allah. At sasaksi din tayo na si Jesus, alipin sugo din ng Allah. Hindi siya anak ng Diyos. Yes. Hindi siya Diyos na nagkatawang tao, kundi siya ay anak lamang ni Maria. Na siya ay
sugo na katulad lamang ni Propeta Muhammad. So sino sa inyo ang gustong pumasok sa paraiso ng Allah? Taas ang kamay. Okay. Inaanyaya namin sa inyo. Okay? So halina kayo kung sino sa inyo dyan ang tapat sa kanyang kalooban na sumamba sa tunay na nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta lang dito sa harapan at banggitin lamang niya yung tinatawag na syahada. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Fadal ya Sheikh. Dito ako mag-aasawa. Hindi nangangahulugan yan mga kapatid na kayo magmumuslim ay okay na ang 3, 4 na asawa. Katulad na sabi ni Brother Omar, kailangan mabigyan natin sila ng tamang katarungan, inshallah. So ngayon mga kapatid, meron bang pumilit sa inyo na pumasok sa Islam? Wala. Sa kagustuhan ninyo. Okay? So katulad ng nasabi ng ating tagapagsalita dito, ang pagpasok sa Islam ay napakasimple lamang. Kayo ay sasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang saan? Sa Allah. At sasaksi kayo na si Muhammad alipin huling sugo ng Allah. Maniwala kayo doon. At sasaksi ka na si Jesus ay alipin sugo din ng Allah. Clear sa inyo? So, Sheikh, tafadhal. Baka meron pa. So, kung meron pa sa inyo dyan, isang batch na lang. Huwag kayong mahiya. Huwag niyong kaming ikahiya. Doon tayo mahiya sa tagapaglikha natin. Halina kayo. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaari ba kayong humarap sa madla sa ating mga brother? Doon kayo humarap, brother. Harap kayo doon. Okay, dito kayo sa gitna. Masya Allah. اي نعم ان شاء الله فننتظر بعضهم ان شاء الله تفضل الشيخ ولا Sandali lang ha. Brother, ang pagpasok sa Islam, walang maraming seremonya. Hindi kondisyon na marunong ka na ng lahat-lahat, marunong ka magdasal. Ang pinaka-kondisyon lamang, wala kayong duda na ang sasambahin natin ay ang tunay na Diyos. So ang katulad nyo, kung halimbawa katulad itong mga kapatid, mga brothers, makinig yung hindi pa Muslim, ang katulad lamang nila, parang ang isang bata na ipapasok sa Islam na hindi Muslim, na gustong sumamba sa tunay ng Panginoon, kapatid tayo na, halina kayo rito. So, dito na po tayo. Baka mayroon pa dyan, mga brothers, mga mahal na kababayan. Baka mayroon sa inyong nag-aalinlangan o gustong ipaalam mo na sa pamilya. Mga kapatid, no, okay lang, sandali, masalda. Nung nag-lecture ako sa Dubai, 4,000 mahigit ang nakakinig. Pero ang nag-embrace naman 125. Pero ang kauna-unahan na tumayo ang kababayan natin. Sabi niya, gusto ko mag-Muslim. Kaya lang, sabi niya, dahil maganda ang turo ng Islam, gusto ko mag-Muslim. Pero sabi niya, gusto ko munang magpaalam sa misis ko. Sa mga anak niya, gusto magpaalam. So, kung ano yung natutunan kay Abdul Majid, iyon ang aking sinabi sa kanya. Sabi ko, kababayan, kung mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang iyong pamilya, tanggapin mo ang Islam. Dahil kung halimbawa, sasabihin mo na magpapaalam ka muna, gaano ka kasigurado na papayagan ka ng misis mo? Dahil ang misis mo ang kanyang nalalaman o ang kanyang naririnig lamang doon na ang mga Muslim ay terorista, ang Muslim nag-aasawa ng marami, baka mo iisipin lang niya na mag-aasawa ka ng marami rito. Kaya ka magmumuslim. Pero uulitin ko, kung mahal ninyo ang inyong sarili at inyong pamilya, tanggapin natin ang Islam mga kapatid, huwag muna nating ipaalam. Dahil kung halimbawa, ito ang bahay nyo, nandyan sa loob ang misis mo at mga anak mo, alam mo na masusunog itong bahay. Sasabihin natin masusunog dahil kapatid talagang mali ang pananampalatay na yan, kaya masusunog yan sa araw ng paghuhukom. So kung mahal natin ang ating pamilya sa loob ng bahay na yan, ano ang gagawin natin? Aalisin natin sila o sasali tayo para masunog na rin? Natural, sasabihin mo, aalisin mo sila. Ang tanong, papaano mo sila maaalis kung hindi mo sinisimulan na umalis? Kaya mga kapatid, umalis ka muna at dahan-dahanin mo ang iyong mga mahal sa buhay nang sa gayon sa kabilang buhay, sama-sama tayo na aani sa mga biyaya ng tagapaglikha. Kayo mga kapatid yan na nag-aalinlangan, please welcome mga brothers.
para ito sa atin, hindi ito para kung kanino. At huwag nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang isipin natin kung ano ang sasabihin sa atin ng Panginoon na binigyan niya tayo ng tamang talino, bakit hindi natin ginamit? Babanggitin nyo ito sa wikang Arabic, dahan-dahan, no? Na ito ay may katapatan sa inyong puso. Okay? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. So, maliwanag na ang sinabi nyo sa wikang Tagalog, ano? Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay alipin, huling sugo ng Allah. So, alhamdulillah, kayo ay mga Muslim na. So, ganun lang kasimple ang pagpasok sa Islam. So, yung mga kababayan natin dyan na nag-aalanganin, welcome, ano? So, alhamdulillah. Regalo niyo sa buhay niyo. Hindi pa nabuksan. Hindi pa nabuksan. Sama-sama nakikin mga Halika na. Ano sa dapat sambahin maliban sa Allah? Ano po sa akin? Medyo meron pa akong Ano bang religion sa atin? Katoliko. Katolik.